Pagmumura ni Sebastian, nang makarating sila ng ospital, at makita na may mga reporter doon na tila nagkakampang sa labas ng ospital. Bakit maraming reporter? Tanong ni Shira dito. Nakalimutan ko na narito nga pala sa ospital na ito si Senator Go. He suffered a heart attack at ang sabi sa balita ay malala ang kondisyon nito. Nakalimutan ko sa marami nga palang media rito. Hindi na siya nagkomento, pero naunawaan na niya ang dilema nito. Marahil ay ayaw nito na makita ng mga reporter na kasama siya nito, at malamang na pagsimulan pa ng rumor. Tumahimik na lang siya. Bahala na itong magdesisyon kung paano nito masosolusyonan ang problema nito. Pero sa pagkamangha niya ay lumiwanag ang mukha nito at gumuhit ang isang ngiti sa mga labi. Well, come to think of it, mas pabor pa nga siguro sa akin na makita tayo ng media. Wika nito na animo may naisip itong magandang taktika para ipanalo ang laban nito. What are you thinking, Baste? Wala naman. Pero sa lahat ng mga balitang ginawa nila tungkol sa akin, dito ako ni-excite. Kapag nakita nila tayo, siguradong gagawa sila ng balita. Magiging item tayo, Shira. Lagi nang madidikit ang pangalan mo sa akin. That way, hindi ka na makakaiwas mababaliwala na rin ang balibalita tungkol sa inyo ni Xandro. Sasagot pa sana siya nang mapansin niya, na may nakatingin ng ilang media sa aming direksyon sa sasakyan ng binata. Marahil ay nakilala ng mga ito ang sasakyan. Bukod doon ay hindi rin gaanong tinted ang sasakyan, kaya mula sa labas ay makikita ang sakay niyon. Baste, please, ibalik mo na lang ako sa bahay, aniya rito. Bigla siyang natakot sa mga kamera, lalo na sa nagkikislapan na ang mga iyon, kahit hindi pa tuluyang nakakalapit ang mga ito. Pero ang paa mo, anitong nasa mukha ang pag-aalinlangan, kung susundin ang nais niya o hindi. Wala ito. Please, just take me home. All right. Magpapapunta na lang ako ng doktor sa bahay, anito bago ibinwelta ang sasakyan pa atras. Are you sure kaya mo pa ang sakit? Anitong nasa mukha ang tinig ng pag-aalala. Aminin man ni Shira o hindi, pero tila humaplow sa puso niya ang sinabi ng binata. She already admitted that she still loved him, pero nasa puso pa rin niya ang galit para dito. Hindi pa niya kayang tuluyang kalimutan ang nakaraan, kaya hindi niya napigil ang magpasaring. Anong sakit ang gusto mong malaman kung kaya ko pa? Sarkastikong sagot niya rito. Sebastian sighed. Hindi na ito sumagot, sa halip ay ibinwelta na lang nito pa atras ang sasakyan. Bahagya siyang kinabahan nang bumilis ang takbo ng sasakyan, habang ang mga mata ng binata ay nakapako sa harap ng daan. Pero nagulat na lang siya, nang sa halip na sa townhouse siya nito dalhin, pa-Maynila ang tinatahak nitong daan, hanggang sa mamalaya na lang niya na pumapasok na ang sasakyan nito sa Forbes Park. Pumusina ang binata pagkatapos yun, ay bumukas ang steel gate. Pumasok ang sasakyan doon. Bakit dito mo ako dinala, Baste? Oh, I'm sorry. It's Senorito Sebastian, right? Hindi na niya kailangang hulaan kung nasaan siya dahil sigurado siyang inuwi siya ni Sebastian sa bahay nito. Don't start with me, Shira. Mula ngayon ay dito ka natitira. At hindi sa townhouse ni Xandro. This is where you should belong with me, anito sa determinadong tinig. She gritted her teeth in frustration, baste wala akong natatandaan na binigyan kita ng karapatan para magdesisyon sa buhay ko. How conceited can you get? We kissed. Ano ngayon? Nakataas ang isang kilay na putol niya sa sinasabi nito. We kissed. All right, pero walang ibig sabihin iyon. I responded. Who wouldn't? You're a great kisser. Huwag mong gawing issue iyon. Para sabihin ko sa iyo, hindi lang ikaw ang humalik sa akin. Tumiim ang mga bagang nito. Don't test my patience, Shira. From now on, dito ka titira and that final well, sige, bumalik ka sa bahay ni Xandro at sinisiguro ko sa iyo na by this time ay naruroon na ng mga reporter. Para kainin ka ng buhay. Pagkatapos kanilang makita kanina sa ospital kasama ko, do you think magiging mabait sila sa iyo? No, they want some news at kung kinakailangan na harass-in ka, gagawin nila lalo na at minsan na nilang nakita kayong magkasama ni Xandro. But then, paano ka nga pala makakapasok doon kung inilock ko na ang pinto, at naiwan ang susi sa loob ng bahay? Nakangising tanong nito na tila naaliw sa ginawang kapilyuhan. Umiling-iling siya. Lahat talaga ng gustuhin mo ay nakukuha mo no, Sebastian Eliazar.
Sa pagkamangha niya ay nawala ang ngiti nito. Lumungkot ang mukha nito. You're wrong. Very wrong, hindi lahat. Ikaw ang buhay na patunay doon. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Ano ang ibig sabihin nito? Pero bago pa siya makapagtanong, bumababa na ito ng sasakyan. Lamigid ito sa gawin niya. Hindi na siya nakatutol nang buhatin siya nito at ipasok sa bahay. Sinalubong sila ng ilang katulong. Saglit na tumigil si Sebastian para ipakilala siya nito sa mga katulong. Siya si Shira. Gusto kong ibigay niyo sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya. Higit sa lahat, respeto niyo siya at tretuhin katulad ng pagtrato niyo sa akin. Maliwanag ba? Nag-iinit ang mga pisngi niya. Tama ba namang ipakilala siya nito, habang buhat-buhat siya? Nahuli niya ang pinipigilang ngiti ng dalawa sa mga katulong na sumalubong sa kanila, na tila kinikilig sa kanila ng amo ng mga ito. Wala siyang nagawa kundi nginitian ang mga ito, kahit hiyang-hiya siya. Have you noticed their long smiles? Kumikislap ang mga matang tanong nito sa kanya, habang umaakyat sila sa hagdan. Inirapan niya ito na ikinatawa lang nito. Alam kong nagulat sila, ngayon lang kasi ako nag-uwi ng babae sa bahay ko. Put two and two together, what do you think thinking about us? Panunokso uli nito. Hinapit pa siya nito palapit sa dibdib nito, na tila hindi man lang nabibigatan sa kanya. Umismid siya. I should be flattered then. Ako pa lang pala ang babaeng makakatulog sa bahay ni Sebastian Eleazar. Why, thank you for the privilege. But don't you dare put me on your bed. Nakangusong wika niya. Muling hamalakhak si Sebastian. You know what? I might do just that. Pinandilatan niya ito, Sebastian. Biro lang. Of course, sa guest room ka tutuloy. Kapag magaling na ang paa mo, give me the pleasure of touring you around the house. Feel free to move around, Shira. Tumapat ito sa isang silid na maagap na nabuksan ng isang katulong, na hindi niya namalayang nakasunod sa kanila. Pumasok ito roon at marahang inilapag siya sa kama, kinumutan siya nito pagkatapos ay inilabas nito ang cellphone sa bulsa ng suot nitong slacks, at nakipag-usap doon. Hindi niya napigil ang pagmasdan ito, habang nakikipag-usap sa telepono. There was authority in the way he stood, the way he moved, and the way he talked. Bagay na bagay sa seryosong aura nito ang pagiging CEO at chairman ng isang malaking kumpanya, nagbabago ang hitsura nito kapag ngumingiti ito. Nagbawi agad siya ng tingin bago pa siya mahuli ni Sebastian, pinagmamasdan niya ito. Ilang sandali pa at tinapos na nito ang pakikipag-usap nito sa kabilang linya na nahinuhan niyang isang doktor. Umupo ito sa gilid ng kama. Pupunta na rito ang doktor. Feel at home, Shira. Kapag kuwan ay tumayo na ito at nilisan ang silid. Pamantong hininga siya bago inilibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Bawat bagay sa loob ng silid na iyon ay nagpapakita ng yaman ng may-ari niyon. What now, Shira? Napasok mo na ang teritoryo ng kaaway, what's next? She shook her head to answer the question. Ang totoo ay naguguluhan na rin siya. Hindi niya alam kung itutuloy pa niya ang paghihiganti na sa simula pa lang ay talunan na siya. Hi, may business trip ako for 2 days. I'll see you when I get back, baste. Iyon ang note na nabungara ni Shira sa bedside table nang magising siya. Sulat kamay iyon at katabi ng maliit na note ay isang pumpon ng mapupulang rosas. Yours. Tumatak sa isip niya ang salitang iyon. Was he really hers? Umiling siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maunawaan kung ano ang gustong mangyari ni Sebastian. He had brought her home, and now, he was making her feel like she was so special to him. Naalala niya ang eksena sa ospital. Pupuste siya na sa mga oras na iyon ay pinagpipiestahan na sa mga pahayagan ng litrato nila ni Sebastian habang nasa harap ng ospital. Siguradong nalilito na naman ang press kung sino talaga rito at kay Zandro ang may kaugnayan sa kanya. Napahawak siya sa noo niya nang may maalala. Kaninang maagang maaga ay naramdaman niya na may damampi na mainit na bagay sa noo niya. Hinalikan ba siya ni Sebastian bago ito umalis? Umangon na siya at nagtungo sa banyo. Iniwasan niya na mabasa ang naspray na paa niya. Tumanggi siya nang sabihin ni Sebastian kanina na pupuntahan siya ng doktor. Hindi naman nagaanong masakit ang spray niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas na siya ng silid. Nagulat siya nang makitang may naka-antibay na katulong sa labas ng pinto.
Magandang umaga po, senyorita. Magandang umaga rin, pero Shira na lang, nakangiting putol niya sa sinasabi nito. Sa tingin niya ay mas matanda siya kaysa rito. O kaya, Ate Shira, na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, Ate Shira. Ako po si Riza, pamangkin ako ng mayordoma at ako ang itinalaga ni Sir Baste para umalalay sa inyo. Salamat. Pagkatapos mag-breakfast, samahan mo naman ako na libutin ang buong bahay. Okay lang ba? Naku, wala pong problema, Ate Shira. Kung kaya na ng paa mo, aakyat tayo sa rooftop. Tiyak na magugustuhan mo ang swimming pool doon. May swimming pool sa rooftop. Gusto ko ng bahay na may swimming pool sa rooftop, napapikit siya ng umalangaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Sinabi niya iyon kay Baste minsang nagkukwentuhan sila sa tagpuan nila. Opo, at si Sir Baste pa po mismo ang personal na namahala sa disenyo sa itaas, pagbibida nito. Napangiti siya, mukhang marami siyang malalamang impormasyon sa katabilan nito. Riza, sino-sino na ang nakarelasyon ni Baste? Tanong niya. Sa pagkadismaya niya ay tumikom ang bibig nito. Naku, Ate Shira, pasensya na po, pero wala akong alam sa bagay na iyan. Ang masasabi ko lang po, kayo pa lang ang unang babaeng dinala rito ni Sir Baste. Hindi na siya nagtangkang magtanong pa dahil nasisiguro niya na hawak ni Sebastian ang katapatan ng mga tauhan nito. Perfect, Zandro. Magnificent. Tahimik na sinang-ayunan ni Sebastian ang narinig na papuri kay Zandro ng direktor at photographer. Kasalukuyan siyang nasa Paris at pinapanood ang photoshoot ni Zandro para sa isang international clothing line. Based on what he saw, Zandro deserved the money and the fame he was getting. Naroon siya para makipagkita kay Zandro. May photoshoot daw ito kaya nakiusap ito na puntahan na lang niya ito sa studio kung saan gaganapin iyon. Nasa kalagitnaan na ng photoshoot nang dumating siya. Nang makita siya nito ay sumenyas ito na tatapusin lang ang take na iyon. Okay, let's take a break. We resume after 15 minutes, anang direktor. Nilapitan siya ni Zandro sa kinauupuan niya, mukhang importante ang pakay mo sa akin para sadyain pa ako rito sa Europe. Kumusta sina Kuya Azrael at Barbie? They're both fine. Busy sa preparation ng kasal. I'm here on business, Zandro. Naalala kong narito ka rin kaya niyaya kita para magkita tayo, sagot niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang pakay niya. Tumaas ang isang kilay nito. You think I'd buy that? Well, maaaring business nga ang ipinunta mo, personal business. Let me guess, Sebastian Eliazar. Marahas na humugot siya ng hininga. Mukhang tama ako about Shira. Dapat lang na diretsahin na niya ito. Zandro, gusto kong malaman ang totoo. Nanliligaw ka ba kay Shira? Bumakas ang amusement sa mga mata nito. Umangat din ang isang sulok ng mga labi nito. Sinadya mo ako o para lang itanong iyan? Pwede naman na tinawagan mo na lang ako. Sasabihin ko naman ang totoo. Kung ganoon, ano ang totoo? Nanliligaw ka nga kay Shira? Kinakabahang tanong niya. Hindi, nakahinga siya ng maluwag. Good, dahil gagawin ko ang lahat maging akin lang si Shira. Tumango-tango ang modelo. Mahal mo si Shira. Paano ang nangyari noon? You hurt her big time. It seemed Shira told Zandro about their past. Pag naisip tuloy niya kung hanggang saan ang alam ng lalaki. Parang gusto niyang magselos na may ibang lalaki na napalapit kay Shira. I know I hurt her then but I had my reasons. What reasons? Curious na tanong nito. None of your business, Zandro, masungit na sagot niya na ikinahalakhak nito. Look, narito ako dahil gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para mahalin uli ako ni Shira. Mahal mo talaga siya. Putol nito sa sinasabi niya, sinalubong ni Sebastian ang tingin nito. Yes, I never stopped loving her. Nagbuga siya ng hininga. Alam ko na ang sunod na sasabihin mo. Yes, I was a big fool then. Hindi ako dapat nagpadaig sa takot. Pinagbabayaran ko iyon ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa ako napapatawad ni Shira. Saglit itong tumahimik na tila nag-isip. Kapag kuwan ay nagsalita ito, Baste, kung hindi nagpakita sa iyo si Shira ngayon, hahanapin mo ba siya? Sa yaman at kapangyarihang mayroon ka ngayon, natitiyak ko na kahit sa ang sulok ng mundo naruroon si Shira ay makikita mo siya. Believe it or not, nakasubaybay ako kay Shira sa loob ng 12 taon.
Updated ako sa mga nangyayari sa kanya, so imagine my surprise when you said that you were courting her. Hindi yun sinabi sa akin ng PI na inupahan ko sa Paris. Then, bakit hindi ka nakipag-communicate sa kanya? God knows matagal ko nang gustong lumapit sa kanya, kahit nung hindi pa siya nanging ibang bansa, pero sa tuwi na ay pinanghihinaan ako ng loob. Kaya it's good thing na isinama mo siya sa party. Pinakatitigan siya nito na tila tinitimbang, kung nagsasabi siya ng totoo. Ang version lang ni Shire ng kwento ang alam ko. Kung pagbabasihan ko ang kwento niya, dapat ka nga niyang isumpa at kamuhin. But I know there are two sides to a story. Hindi kita huhusgahan, lalo na at kahit paano ay kilala kita. Hindi man tayo sobrang lapit na magkaibigan gaya niyo ni Kuya Azrael. Hindi ko pa alam ang buong bersyon mo ng kwento. But basta I'm giving you the benefit of the doubt. But I guess you have to know Shire has been hurting for the past few years and I think you're the only one who can stop the pain. Iyon ang dahilan kung bakit ko siya dinala sa Pilipinas, at isinama sa pagtitipong iyon. I believe in second chances. Tumungo siya, he was going to make it up to her. Salamat.